Ano ba yung pinakita niyang video? Mga boss, napakaganda nitong ginawa ni Amy Marcos. Pero ano ba yung video na pinakita niya? Ito, panoorin natin. Yung video na ipinakita niya, mauulol talaga sila dito Pasok. Ng liderato sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, hindi isang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Tulad dyan kay Marcoleta, sabi ko, puta ka ng tatanga ng mga ito. Si Marcoleta, abogado yung magaling man yan. Dinismiss nga ng COMELEC yung reklamo na yan Tapos tinuloy pa rin ng Ombudsman. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong mga to. Obvious na obvious naman. Lahat ng nasa minority may kaso. Diyos mio. Pero imagine niyo. Ilan sa minority? Kahit sabihin natin maubos yung majority. Maubos yung majority dahil dito sa kaso Ilan lang ang minority? Lalabing isa. Hindi pa rin nila kayang Hindi pa rin nila kayang makabuo ng 16. Kung di nila kayang makabuo ng 16, hindi rin pwedeng ma-convict si Inday Sara. So wala nga. Kaya the likelihood na etong gulo sa Senado dahil sa ayaw nila magkaroon ng bagong liderato diyan sa Senado para mai-push nila yung charter change. Yun talaga ang plano nila. So tama ako, mas naniniwala ako dito sa sinasabi ni Amy Marcos kasi walang reason para magalit sila sa palitan ng liderato. Kasi wala naman talagang numero na mai-impeach si Inday Sara diyan. Walang numero Kasi even if you're in the minority or in the majority, kung ang majority senators, kung halimbawa man ang panahon nila Tito Soto, ilan lang ba yung majority senators Hindi naman nila kayang bumuo ng 16. So wala pa rin pag-asa. Kaya nga sabi nila, nung ipinupush na nila yung chacha na yan, biglang nagpalit ng liderato. Yung liderato ngayon, ibablock niya yan. At i-expose niya lahat ng mga tao na nagsusulong nito. Doon sila takot na takot, mga bossing. Ang dami nilang kinatatakutan Kinakatakutan nila sino nagsusulong ng charter change. Lalabas yung mga pangalan. Pangalawa, kinakatakutan nila, lalabas yung mga pangalan nila dahil may bago ng mga Blue Ribbon Committee team May bago ng grupo ng pupuno ng Blue Ribbon Committee. Yun, lalabas na yung mga pinoprotektahan nila. Tapos, pangatlo, kinakatakutan nila, si Inday Sara. Kapag naging presidente si Inday Sara, tapos, mag-revolutionary government, patay sila. Patay sila talaga. Maniwala kayo. Kaya, malamang itong sinasabi talaga ni Amy Marcos. May katotohanan Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang parilan, alas 7. Isipin mo, ganung katarantado ito si Lacson. Naglabas sila ng picture, sila yata ni Erwin Tulfo yan Naglabas yata sila yung picture na yan na paano mo kakamustahin yung nagmasaya, nagsiselfie pa. Alas 4 pala ng hapon yun, alas 8 ng gabi naganap yung barilan. Kundi mo sila katarantado, di ba? Tapos itong mga putangin ng mga media na to, alam naman nila yun. Nandiyan sila mismo nung nangyari yung putukan. Ikaw mismo sa sarili mo, maghapon ka nandiyan, alam mo kung staged yan o hindi. Pero hindi nila sinasabi na staged. Pero itong mga taga-SMNI, pag tinanong mo, hindi staged yun. Nagkagulo talaga. Biglaan talaga yun. Nakabantay kami ron. Pero itong ibang mainstream media, putsang ina. Ini-interview si Lacson. Staged yan. Magulo na ang Senado. Liderato ng Senado. Nakakatawa na ang Senado. Paulit-ulit. Puros minority. Panay ang salita ng ganyan. Ngayon, gumawa si Amy Marcos ng ganitong video. Kinumpile. Tapos, nilagyan ng komentaryo, putsang ina, nasaktan sila. Bakit? Kasi totoo. Truth hurts. Hindi ka masasaktan kung hindi totoo to. Pero nasaktan sila, si Mig Subiri, nagwawala. Bakit ka magwawala? Wala ka naman dito. Hindi ka naman pinangalanan dito. Bakit nagwawala ka? Hindi ba? May masama kayong balak, mga unggoy kayo. Mamalaki nilang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo. 9:55. Nag-update sa kanila. Si Camille Villar, okay lang kami, putangin na ninyo, hindi kayo nagme-message. Ang huling kumakain sila at our lounge, 3:32, hapon.
O, yan sabi nga 3:32 yung huli dun sa GC nila. Si Camille Villar ang unang nag-message. Hi colleagues, we're okay here now. Unang sumagot si Gatchalian, 9:55. So totoo ba yung sinasabi ni Pia Cayetano na wala man lang nangumusta sa amin? Wala talaga nangumusta, sarcastically. Sinabi pa ni Camille Villar na, hi, in case you're concerned, we're okay na. Si Sherwin Gatchalian, ay shit. Sumagot siya kagad. Sherwin Gatchalian, naunahan ka ni Camille Villar eh. So ibig sabihin, nakamonitor sila Sherwin Gatchalian. Pero hindi nila kinakamusta yung mga kasama nila. Noong nag-message si Camille Villar, boom, saka sumagot si Gatchalian. Kitang-kita huling message sa GC nila, mag-aalas 4 ng hapon. Nagkaputukan ng alas 8. 9:55, wala, 2 oras na. Wala pa nangangamusta. Kumusta kayo? Okay ba kayo? Anak ng tinapay kayo. Sabay-sabay kayo naglayasan ng mga minority. Kayo lang ang nawala dyan. Tapos, hindi man lang kayo nangamusta. Uy, shit, pag alis namin may nagkaputukan. Uy, ano nangyari? Nagkakaputukan daw dyan. Stay safe, di ba? Sana mga 8:05, 8:10. Nag-message na kayo. Hindi eh. Yung mga biktima, nauna pang mag-update sa inyo. Bago kayo, nagsipag-replyan. Ina ninyo. Tas anong pinapalabas ng mainstream media? TV5. Anong pinalabas ng TV5? Naman pala nangamusta naman pala. Hindi totoo yung sinasabi na hindi nangamusta. Anong tawag mo dyan? 3:32 yung huling message, hapon. Tapos, wala nang ni isa na taga-senado ang nag-message sa GC na yan. Tapos, 9:55, kung hindi pa nag-update si Camille Villar, hindi pa kayo magsisipag-replyan. Parang si Camille Villar pa nangumusta sa inyo eh. Oy, kumusta kayo? Kasi kami binaril dito. Kayo, kumusta? Nakauwi ba kayo sa mga bahay nyo, mga buwaka ng ina ninyo? Masarap bang mga kain nyo, mga putang ina ninyo? Na nakatanggap kayo ng balita na baka mangyari ito tas nagsipaglayasan kayo? Diba? Ngayon, anong depensa ni Ping Lacson dito? Matagal na akong umalis dyan sa GC na yan. Paano ko sila kakamustahin? Tapos biglang kumambyo siya. Paano mo naman kakamustahin yung mga masasayang nagkakainan? Nagkakainan sila alas 3:30 ng hapon. Tapos pinalalabas nyo na pagkatapos ng putukan, nagsiselfie pa sila. Gago mga putang ina, di ba? Dyan tayo pinaiikot ng mga animal na yan. Villar ang unang nag-update, saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next time, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Ram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na ipukunik. As I told you, net 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya... So, wala si Bato, 12 sila. Kung 12 sila, ayaw nila ma-impeach si VP Sara. 9 lang ang kailangan mo eh. 9. No votes lang. Wala na. Hindi na siya pwede ma-impeach. Kasi kailangan mo nga 16 na yes eh. So, hindi nagkaroon ng palitan sa Senado dahil dito sa dahil dito sa impeachment. Because patay na yung impeachment na yan even before it started. Pinatay na nga ng Senate yan last year eh. Di ba? Pinatay na yan ng Senate last year at pumunta yan ulit sa kanila, pwede nilang patayin ulit yan. Yan ang kagandahan ng check and balance ng Congress and Senate. Kasi ang Senate is the last bastion of democracy. Parang Supreme Court yan. Kahit na anong mangyari rito, pagdating sa Supreme Court sila ang court of last resort dito sa Pilipinas. Ganon din ang Senado pagdating sa impeachment. Ngayon, 12 sila. Mawala si Bato, 12 sila. Siyam lang ang kailangan. So lagpas pa sila ng 3. Wala na. So ngayon, bakit sila nagagalit na nagkaroon ng shake-up, na nagpalit ng liderato? Dahil dyan sa no election. Kasi alam nila hindi sila mananalo kay Inday Sara. Kaya wag na lang magkaroon ng eleksyon para
wala tayong problema. Diba? Pagmumulan ng 6 votes, wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para Yes, ma-dismiss. 12 kami. 9 to dismiss. 9. 12 sila. Do the math. 16 to convict. Ilan sila? Oo, silang. Do the math. Kaya yung mga congressman ngayon, puta, ang lulungkot. Si Terry doon, tayo na, ang dry na ng skin. It's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present. So yun talagang gusto nitong mga makakaliwa na itong mga komunista utak. Mawala ang mga Duterte dahil malulugi ang mga negosyo nila. Tingnan mo si ano niyan, si Risa Ontiveros. Tingnan mo yung balat niya niyan, putangin na. Ano na, tuyot na tuyot. Tingnan mo nga yung press na press. Sana all. Danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution. Atay. Dininay nila yan nung una. Nung unang sinabi yan ni Amy Marcos, dininay nila yan lahat. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Putang ina, lumabas si Lito Banayo. Si Lito Banayo, sabi niya, hindi ko alam kung nung nandoon ako, kung bakit ako nandoon. Hindi, ewan ko kung bakit nagsasalita sila while I'm there. Hindi naman nila ako sinabihan, alam naman nila na media ako. Hindi naman nila ako sinabihan na confidential ito wala makakalabas ito So I assumed, lahat ng sinasabi nila doon is, pwedeng ikwento. Ayun na nga, ikinwento na nga ni Lito Banayo. Putang ina niyan. Nung una, deny sila ng deny. Nung kinwento na ni Lito Banayo, taragis yan. Nataranta na sila. Ang inabistado tayo, tinan ninyo. Galing talaga ng Panginoon, Iba talaga pag kumilos ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, wala pang rally-rally yan, walang people power yan, pero sila mismo ang naglalaglag sa mga sarili nila dahil mga ganid sila Habang nakaupo si Bongbong Marcos, kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Yes, something big brewing inside the government to place of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Totoo ba? Naniniwala ba? Ako naniniwala man ako magaling si Vico. Naniniwala man ako magaling si Vico, pero nung nakuha ni Vico Soto ang Pasig, maunlad na Pasig. Sa bagay, nung nakuha rin naman ni Inday Sara ang Davao, maunlad na rin naman ang Davao. Oo, pero mas naging maunlad pa nung panahon ni Inday Sara. Ang Pasig ba na mas naging maunlad nung panahon ni ni Vico? Kayo mga taga-Pasig ang makakapagsabi. Maaaring gusto naman ng mga taga-Pasig si Vico. Oo, pero matatapos na kasi yung termino niya ngayon. Oo, at kung tatakbo ito si Vico na senador siguro sa 2028, baka may pag-asa. Ewan ko lang kung tatangkilikin siya ng taga-Visayas at Mindanao. Tandaan nyo tandaan nyo. Si Isko Moreno, artista, sikat, guwapo, malakas ang karisma, masa, pinagandang Maynila sa loob ng 3 taon, ang daming resibo. Ano nangyari? Natalo ni Bongbong Marcos na tinalo ni Leni Robredo. Natalo. Ito pa kaya si Vico. Mangangampan niya si Vico sa Visayas at Mindanao, sasabihin niya, mayor ako ng Pasig. Sasabihin ng mga taga Visayas Mindanao, pakinamin. Napaganda kong Pasig. Ano naman? Anak ako ni Vic Soto. Hindi ba? So, ewan natin.
Kung kaya niya ba talagang manalo kay Inday Sara, patakbuhin natin ang senador. Pag nag-number 1 na senador yan, baka pwede. Meron kayo dadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Pero galing ng bata na yun eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan ng pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Magagaling pala yung mga kabataan. Ba't tumakbo ka pa? Tito Soto. Ngayon, sinopla siya dito. Sabi sa kanya dito, di pasok yung pamangkin mo. Kaya mo binababa yung termino para pumasok yung pamangkin mo. Sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na Mag-qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko na. Diba? Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. The fact na naisip mo na mag-iisip sila ng ganun, sana hindi mo na tinuloy yung panukala mo. Kasi tatanungin ka nila, sa tingin mo, sir, sa mga 35-year older na mga bagets, sino ang pwedeng tumakbo presidente? Diba? Una mong sasabihin yung pamangkin mo. Wala kang ibang kilalang 35-year older na magaling bukod kay Mayor Baste tsaka kay baka pag tumakbo si Mayor Baste, baka mga mote kumain ng usok yan si Vico Soto mo eh. Papugian silang dalawa, puta ina, hindi mananalo yung Vico Soto mo, tabing yung mukha niyan eh. Tapos, sinong gunggong maniniwala sa'yo na hindi mo ginagawa yan para sa pamangkin mo? Isip si Vico, Hindi mo naisip si Vico, pero naisip mo na itatanong sa'yo yun. Sinungaling ka kasi, alam mo, kapag bobo ka, wala kang pinag-aralan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Ang mga magagaling lang magsinungaling yung may mga tinapos. Pero kayong mga walang pinag-aralan, wag na kayo magsinungaling kasi mahuhuli kayo. Madali kayong mahuli kasi mga tanga nga kayo eh. Impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo Nason na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, umanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kila Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos. Hindi ba? Pumunta ka sa Ilocos. Doon sa distrito ni Sandro. Apakaraming ghost project. Ba't hindi siya naiimbestigahan? Hindi ba? Bumabahana ng mga ebidensya. Yung 18 Marines. Ito, si Tenga. Si Boy Tenga. Ang payat na rin sa problema. Ito si Boy Maleta. Ang sabi niya, I will not go down alone. Kung ano man yung mga nangyari na sinasabi niyong irregularities, lahat yan aprobado ng Malacanang. Hindi kami pwedeng magdesisyon on our own kasi haharangin yan ng Malacanang. Kaya lang, the fact na hindi hinarang ng Malacanang yan, ibig sabihin, kasabwat namin yan. At yun ang sinasabi dito ni Martin Romualdez, if I will not go down alone. If you are using me as a fall guy, I will not go down alone. Yung sinasabi niya. So it's an admission na talagang may kasalanan nitong pamilya na to. At Martin Romualdez, kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027. 2028 national budget dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the con-act budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang admin. Dating kalaban, tinulungang manalo, at may galit sa mga Duterte. Lahat yan, puros mga Duterte. Sino ba yung mga dating kalaban ng Duterte? Korap, adik, mga manggagancho, kriminal, kidnapper, terorista. Yan ang mga, basta lahat ng masasamang loob. Yan yung mga dati ng kalaban. Nagsanib puwersa sa tinulungang manalo. Sino yung mga tinulungang manalo? Yan yung unity team. Yung boto ni Inday, naibahagi sa kanila dahil kinampanya sila ni Inday. Tapos, yung may mga galit,
kaya may mga galit sa mga Duterte. Sino? Yung pa rin. Komunista, NPA, negosyante. Kasi yung mga negosyante noon, ang dami mga si Lucio Tan, di ba, nagbayad ng mga tax yan, mighty. Yung mga Prieto, di ba, yung Maylong, nabawi natin, naibalik natin sa gobyerno, tagal na pinauupahan niya ng mga kawatan, di naman kanila, pinauupahan nila, imbis na sa gobyerno na pupunta yung kita ng mga government, government properties na yan. Yan yung mga businessman na nabisto na hindi na mga nagbabayad ng buwis. Yan yung mga kalaban ni Duterte. Administrasyon, lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media. Putang ina, satanas Ayan, sarap ng tawa ni Gaga kasi nga, mga yan, kargado. Kasi negosyante. Yang network neto, itong mukhang pusang babae na ito, mukhang pusa yung network niyan, business yan, negosyo. Nagtayo sila ng network para sa negosyo. Sinabi ko naman sa inyo, hindi sila katulad ng SMNI. Ng SMNI, serbisyo talaga. Advokasya. Etong mga to, pera-pera lang yan. Kaya kung sino magbigay ng pera sa huwag nila sabihin na hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong tumanggap ng mga endorsement. Huwag kayong tumanggap ng mga patalastas. Magbalita lang kayo. Huwag kayong mag-commercial break. Doon kami maniniwala kung wala kayong commercial. Na hindi kayo mukhang pera. Pero may mga commercial man kayo. So ibig sabihin mo kayong pera. Pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng ang saklap naman kasi ng Bulaga 11. Nabulaga kasi talaga yung 11. Bulaga, tsaneng, bulagaan. Ay, nabaliw sila senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain, nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang iniuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Sa meeting, nandoon si Lito Banayo. Oy Lito, ingat ka. Baka ikaw na susunod na trabahuin ni Matibag. May bago silang attack dog ngayon. Si Matibag, walang hiya na yan. Ayan mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pa
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang